Paano kung presidente ay aso, hukboy may water pistol, at pera'y biskwit? Maligayang pagdating sa micronation, mga pekeng, sariling deklarang estado na biro, sining, o protesta ang pinagmulan. Hindi kinikilala ng UN o kapitbahay, pero may sariling sagisag, pasaporte, batas, hangganan. Nilikha sa galit o pagkabigo, ang iba'y nagsimula sa biro na naging estado. Ceylon, sa North Sea, may lumang konkretong platform na itinayo ng Britain noong World War II. Nang makalimutan, inukupa ito ng radio pirate na si Roy Bates, at noong 1967, idineklara niya ang Malayang Principality of Ceylon. Siya'y naging prinsipe, lumikha ng konstitusyon, bandila, awit, at nagsimulang magbigay ng titulo. Minsan, sinalakay ito ng mga kalaban na humantong sa isang barilan. Ang mga bilanggong digmaan na nahuli ay nilitis ayon sa batas ng Ceylon. Hindi nakialam ang Britain dahil nasa labas ng teritorial na tubig ang platform. Mula noon, naging leyenda ang Ceylon sa mga microstate. May ilang tao lang sa platform, pero mayroon silang pasaporte, selyo, website, at pagtatangka pa para sa diplomatikong relasyon. Pwede kang bumili ng titulo ng baron at maging mamamayan, tila biro lang, pero subukan mong sabihin yan kay Prinsipe Michael, anak ni Bates. Seryoso niyang pinamamahalaan ang kanyang bansa sa isang piraso ng konkreto sa gitna ng malamig na dagat. Asterisk Molossia, asterisk asterisk. Sa disyerto ng Nevada, naroon ang Molossia, isang republika na may isang taong hukbo, hangganan, sariling pera, cookies, at batas. Ang Pangulong Kevin Bo, laging nakauniforme, may medalya, ay personal na gumagabay sa bisita at nagtatatak ng pasaporte. Bawal ang extension cords, sibuyas, at pusa. May sariling website, watawat, pambansang awit, at kalendaryo ng pista. Pinakakakaiba, nasa gyera ang Molossia sa silangang Alemanya, bansang matagal nang wala at formal na natalo. Di ito biro, kundi matibay na paninindigan. Ang Molossia ay hindi biro, kundi Saturday era sa burokrasya, hangganan, at nasyonalismo. Sa kabila ng ironya, ang seryoso nitong pagtatayo ay magpapaisip sa iyo, isa ba itong tunay na bansa? Ang Liberland, isang lupang walang nagmamayari, o no man's land, sa pampang ng Danube, sa pagitan ng Serbia at Croatia, ay idineklara bilang republika noong 2015 ng politikong Czech na si Vít Jedlička. Inanyayahan niya ang sinumang nagnanais ng buhay na walang buwis at may sukdulang personal na kalayaan. Mayroon itong konstitusyon, digital na pamahalaan, cryptocurrency, at website para sa aplikasyon ng pagkamamamayan. Bagamat mahirap itong puntahan ng pisikal dahil hinaharangan ng mga crowd na itinuturing si Jedlička na provocator, ang Liberland ay higit pa sa teritoryo, isa itong ideya, isang minimal na estado na may sukdulang kalayaan, desentralisado, at gumagamit ng blockchain. Nagkaroon na sila ng mga forum, summit, at maging diplomat. Naging simbolo ito para sa mga naniniwalang ang estado ay hindi lamang militar at buwis, kundi isang kasunduan sa pagitan ng mga tao. Ladonia, sa baybayin ng Sweden, sa liblib na loop, sa gitna ng kagubatan, nakatayo ang gulugulong kahoy, ang Ninjes, isang sculptural complex na itinayo ng artist na si Lars Vilks. Nang ipagiba ng lokal na autoridad ang ilegal na istruktura, hindi siya sumuko, idineklara niyang ang teritoryo ay isang malayang estadong Ladonia. Simula noon, umiral ang Ladonia bilang isang art estado. May mga ministro rito, kabilang ang ministro ng Trolling, Sagisag, Salapi, Pagkamamamayan, via online, at maging mga creative embassy na pandaigdig. Walang permanenteng residente ang Ladonia, ngunit daan-daang turista at tagahanga ang dumadaan sa landas ng kagubatan upang marating ang bansang nagsimula sa kahoy at katigasan ng ulo. Hindi sumuko si Lars Vilks, ang kanyang microstate ay naging simbolo ng paglaban sa burokrasya sa pamamagitan ng sining. Dito, hindi ka lang turista, mamamayan ka ng isang ideya. Uzupais. Sa sentro mismo ng Vilnius, isang tulay ang tumatawid sa ilog Vilnia patungo sa distrito ng Uzupais, isang distrito ng mga artista, malayang isip, at mga nangangarap. Noong 1997, nagpasya sila, tama na ang paghihintay ng pagbabago mula sa gobyerno, panahon na upang bumuo ng sarili nila. Kaya nabuo ang Republika ng Uzupais na may bandila, himno, hukbo, 2 tao, pangulo, at, higit sa lahat, isang konstitusyon na nakaukit sa isang pader mismo sa kalye. Nakasulat doon, bawat isa ay may karapatang maging masaya, may karapatan ng pusa na hindi mahalin ang amo nito,
may karapatan ng tao na mamatay, ngunit hindi obligado. Tuwing ika-1 ng Abril, ipinagdiriwang dito ang Araw ng Kalayaan na may mga parada, visa sa pasaporte, at sayawan. Ang Uzupais ay isang bansa kung saan mas mahalaga ang sining kaysa ekonomiya, at mas mahalaga ang ironiya kaysa protokolo. Hindi lang basta pumupunta ang mga tao rito, yumayakap sila sa isang pilosopiya. Hindi ito biro, isang protesta itong nakalatag sa mga batong kalye ng lumang lungsod. Hot River. Noong 1970, isang magsasaka mula sa Australia na nagngangalang Leonard Casley ang nakakuha ng kota ng butil mula sa gobyerno at nalaman niyang hindi niya kayang pakainin ang kanyang pamilya. Nagpadala siya ng opisyal na sulat sa gobyerno at pagkatapos ay idiniklara ang kanyang bukid na may lawak na 75 square kilometers bilang prinsipalidad ng Hot River. Idiniklara niya ang kanyang sarili bilang prinsipe at ang kanyang asawa bilang prinsesa. Di nagtagal, nagkaroon sila ng sariling sagisag, bandila, selyo, barya, at maging pasaporte. Sa simula, binaliwala ng mga autoridad ng Australia ang sitwasyon, ngunit kalaunan ay nagsimula sila ng mga legal na labanan, subalit buong kumpiyansang pinamahalaan ni Casley ang usapin bilang isang internasyonal na lider. Pinuntahan siya ng mga turista, mamamahayag, at diplomat, at sinalubong niya sila na nakasuot ng balabal, may korona, sa harap ng isang kastilyong itinayo niya gamit ang sariling pera. Halos kalahating siglo, namuhay ang Hot River ng may sariling buhay, na may paaralan, bukid, monarkiya, at kalayaan sa buwis. At bagaman nagsara ang micronasyon noong 2020 pagkatapos ng pagkamatay ni Casley, ang kwento kung paano nagtayo ng sariling estado ang isang matigas ang ulong magsasaka ay nanatiling simbolo ng pagsuway ng mamamayan. Zalupia. Nagsimula ang Zalupia bilang isang biro sa kontakte, bagamat ketawa-tawa ang pangalan, ito ang nagbigay daan sa pagbuo ng bagong estado meme. Sa loob ng ilang buwan, nakabuo ang proyekto ng sariling watawat, sagisag, awit, parlamento, hukbo, pangunahing binubuo ng mga GIF at pinaglaro ang larawan, mga pasaporte, at maging mga batas. Ang sinumang nagnanais ay maaaring sumali sa Zalupia, kailangan lang punan ng isang formularyo at mag-isip ng sariling titulo. Isinagawa ang unang kampanya sa halalan at lumitaw ang mga ministro ng kultura ng meme, depensa laban sa pagiging toxic at ugnayang panlabas sa iba pang peke na bansa. Sa kabila ng purong katatawanan nito, naging isang tunay na online na bansa ang komunidad, nagdaos ang mga tao ng pagpupulong, lumikha ng kasunduan sa kalakalan, sa Kikostan at Uzupais, at higit sa lahat buong puso nilang tinrol ang anumang bagay na seryoso. Ang Zalupia ay anarkiya na nakabalot sa isang watawat, kung saan lahat ay kathang-isip, maaari kang maging sinuman na nais mo. Kahit ministro ng tsinelas, ang mahalaga ay huwag kalimutan na pinapatay ng pagiging seryoso ang imahinasyon. Kekistan. Isinilang sa 4chan at Reddit, naging sentro ng internet na pagre-rebelde sa political correctness ang Kekistan. May berdeng bandila, si Pepe the Frog sa sagisag, at MIDI sound na awit. Walang presidente, tanging mga pari ng dakilang Kek, mitulohikal na Diyos ng kabalbalan at trolling. Paraan ito para magkaisa ang mga pagod sa ipinapataw na pamantayan. Gumawa sila ng pasaporte, naglabas ng bandila sa rally, at seryosong sumama sa eleksyon. Naguluhan ang media, sino sila? Di nila naintindihan na meta-joke ito, na siyang tunay na diwa ng kalayaan sa pagpapahayag. Ang Kekistan ay isang teritoryo sa isip, di pisikal na mapupuntahan, ngunit nabubuhay sa bawat nakikita ang meme bilang sandata. May ministeryo laban sa normie content at bawat mamamayan ay may karapatan sa shitposting. Sa mundong puro protocol, pinili ng Kekistan ang kaguluhan. Naging meme itong di namamatay. Republikang Conchita. Ang Key West sa Florida ay matagal nang nagdusa sa federal na pag-inspeksyon ng mga sasakyan, kung saan bawat turista ay sinisiyasat na parang nasa hangganan. Kaya't ang mga lokal ay nagpasyang hindi na magtitiis at noong 1982 ay idineklara ang kanilang sarili bilang isang malayang estado, ang Republikang Conchita. Nagsimula ito sa pagbibiro, ngunit kalaunan ay naging seryoso. Isang lokal na aktivista ang naging pangulo, binuo ang gobyerno mula sa mga restaurateur at artista, at ang kabibi at halik ang naging pangunahing simbolo. Nagdeklara pa sila ng digmaan sa USA, at agad ding lumagda sa kapitulasyon para makapag-apply ng humanitarian aid. Ang visa sa Conchita ay selyo lang sa isang kafe, at ang pasaporte ay mabibili bilang souvenir. Ngunit higit pa sa biro ang dahilan nito, isa itong paraan upang makakuha ng atensyon sa mga problema ng maliliit na teritoryo at turismo. Ngayon, iwinawagayway ang bandila ng Conchita sa sentro ng lungsod, at tinatawag ng mga lokal ang kanilang sarili na mga mamamayan ng republika.
Ang ironya ay naging patakaran, at ang protesta ay naging tatak. Bagong Atlantis. Noong 1964, isang manunulat at pilosopong British na si Alexander Marshall ang nagtayo ng isang plataporma sa internasyonal na katubigan at ipinuklama ang Bagong Atlantis, isang bansa ng humanismo, katwiran, at kalayaan. Ito ay dapat na isang utopia kung saan ang mga tao ay nabubuhay ayon sa batas ng loika, walang hangganan, digmaan, at burokrasya. Si Marshall ay sumulat sa UN, nag-anyaya ng mga mamamayan, at bumuo ng konstitusyon at mga batas. Pinangarap niya ang isang armada ng mga platapormang siyentipiko kung saan ang sangkatauhan ay magsisimulang muli, walang nasyonalismo at politika. Ngunit pagkalipas ng ilang linggo, sinira ng bagyo ang estruktura. Ang natira na lamang ay isang manifesto. Ang Bagong Atlantis ay hindi nagkaroon ng bandila, pasaporte, o pagkilala. Ngunit nanatili itong isang ideya na nagbigay inspirasyon sa marami. Ngayon, ito ay inaalala bilang isang pilosopikal na kilos, isang tahimik na, hindi, sa mga estado na nagtatayo ng mga pader. Ang Bagong Atlantis ay lumubog sa pisikal, ngunit lumitaw sa isipan ng mga patuloy na naniniwala na ang isang bansa ay maaaring itayo batay sa pangarap.